unforgettable talents have set them apart from the rest. Their sizzling chemistry has made their love team the best. Totoong nagkugustuhan na kita! Danielle Padilla and Catherine Bernardo talk about their beginnings in Philippine show business, the start of their blossoming relationship, and why they choose to be grateful to the very end. Bagay na tayo. This is Balitang America's Thanksgiving Special. Kath Neal, Thankful Hearts. Alright, welcome Danielle at Catherine dito sa Balitang Amerika. Magsimula muna tayo sa childhood ninyo. Danielle, magsimula tayo sa iyo. You're no stranger to, living a tough life. Parang, 3 years after you were born, your father was imprisoned, yung actor na si Romel Padilla. What was that like for you and your family? Gaano kahirap ang sitwasyon na ito para sa inyo? Ako wala. Kasi hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman naiintindihan yung ganun. Pero, yung ganung edad ako, bumibisita na ako sa kanya. Tapos, tsaka nung alam ko, nung nakulong na si Airpods, hiwalay naman na sila ni Mama. Kasi hindi naman talaga ako parang sobrang iniwanan ni Airpods eh. Hindi naman yung parang iniwan niya ako nung 3 ako, bumalik siya nung 12 na ako. Hindi ganun. Parang ever since nagkikita kami naman. Every month, magkikita kami isang beses, kunyari mga 5 beses sa isang taon, magkikita pa rin kami. Pero hindi yung talagang hindi nakikita. So, hindi naman talaga ako parang nawalan ng Airpods or something. So, hindi ako talagang na-rebelde or anything. Kasi hindi naman kailangan gumanon-ganon. How would you describe Carla Estrada as a mother? How thankful are you? Because this is a Thanksgiving special. No? Let's talk about being thankful. How thankful are you that Carla is your mother? Siyempre ako papasalamat dahil maganda kasi sa Airpods ko siya parang lalaki yung Airpods ko parang rock and roll yun So parang talaga naging Airpods na rin siya. Namin, magkakapatid talagang takot kami dun kahit kami ng dalawa kong yung mas bata kong kapatid, lalaki din kasi. So hindi lulusot yung mga kalokohan nyo? Hindi, pag ako pinagalitan, tapos si JC umawat, pati siya masasampal. Ito lang siyang ginagawa. Tapos niya, tama, pak! Isa ka pa! Ganun. Para alam mo, umawat ka na nga lang, nasampal ka pa. Basta, talagang hands-down kami kay Airpods. Ang relationship mo naman sa mga kapatid mo, kamusta? Mas close kami nung siyempre nung lalaki. Sa mga babae, sobrang close. Actually, pare-pareho naman. Ang lang kasi, hindi ako affectionate sa kanila Awkward kasi ako, hindi ako yung mas sweet, ganun. Pinapakita ako in a different way, pero hindi ako yung niyayakap kinig. Pero sa mami mo, sweet ka? Hindi. Hindi rin? Yung kulitan namin yun Yung kulitan namin dalawa. Yung, kunyari, papagalitan niya ako, gano'n. Yun na yung lambingan niya. Tapos, basta gano'n lang yung kulitan namin ni Airpods. Hindi kami rin yung kiss-kiss, yakap-yakap. Yun yung pang-asar na sa akin. Natawag niya akong baby, gano'n. Sasahabulin niya ako, yakap-yakap. Ako nang gano'n. Sa takbo-takbo na lang ako. Okay, Catherine, ikaw naman, pag-usapan naman natin yung childhood mo. You grew up in Nueva Ecija. Katulad din ng pamilya ni Daniel na may Nueva Ecija roots, no? But let's talk about your childhood. I mean, describe for us yung pagpapalaki ng mga magulang mo sa inyo at mga kapatid mo. Normal lang kasi nag-aaral ako. Usually ako yung batang school tas bahay. Yung simple lang. Hindi ako masyadong makulit. And ano ba? Sheltered, would you describe your upbringing as sheltered? Maitim na makinto. Siguro, medyo. Siguro lumalabas din ako, nakikipaglaro ako, pero hindi masyado. Kasi, laki ako sa loob ng bahay. Kasi parang kalaro ko mga aso, gano'n. Yeah. You were always close with your siblings? Yes, so very close naman ako sa mga sisters ko, sa kuya ko. So, okay yung relationship namin before, hanggang ngayon. And when you moved to Manila, hindi naman culture shock for you from living in the province? Hindi naman kasi bata 7 pa rin ako, parang di ako aware sa mga nangyayari pa. Lately na lang ako nalalaman ko ano talaga yung nangyayari sa mga tao. Pero nung pumunta ako dito, wala, nag-aaral lang, na-enjoy ko lang siya. Okay.
Alright, so pag-usapan naman natin ang showbiz. Ikaw, Daniel, ang una mong role, may minor role ka sa Gimmick noong 2010, di ba? Kapareha mo pa si Julia. Nung pumasok ka sa set, ano ba, parang prepared na prepared ka ba? Pinaghandaan mo talaga? Padilya ako, kaya ko to. Before Confident. kasi nag-ano muna, workshop muna. So medyo may mga idea ka na kung ano mangyayari. Pero mahirap umarte, syempre hindi ako marunong. So, awkward, tsaka gusto ko na umuwi. Pagkadating ko gusto ko na umuwi. Were you always into acting? No. O parang napilitan ka? Tingin mo. Dati, medyo, Sino pumilit? wala naman pumilit. Sumama din ako eh. Wala naman pumilit, ano lang. Hindi ko lang talaga gusto dati. Ayoko lang talaga dati. Sabi ko, umalis ka. Ano? Tibay mo ah. Pero marami nang nagsasabi sa mami mo na pag-artistahin mo yan. Oo, pag ano. Sabi, lagi yan sinasabi, mag-artista yan, kaya na ganun. Nasa ko, oo lang ako, pero ayoko talaga. Kasi syempre, alam ko naman, nakikita ko naman sila mama. Nakikita ko naman yung airpods kung ano. So, hindi na bago. So, parang, ayoko, gusto ko maging basketball player. Ganun. Yun talagang gusto. Dati yun. Pero ngayon, Hindi na gusto ko na itong ginagawa. Masaya na ako. Mahal na mahal ko na ito eh. were your uncles such big influence on you? Lalo na let's say si Robin Padilla. Kasi talagang kilala kayo bilang magagaling na artista. Parang sa tingin mo na pass on yun sa'yo. Or pinag-aralan mo din kung paano sila umaarte. Hindi, wala nga akong pinapanood. Dati, alam ko lang yung mista eh. Yun ang alam kong palabas nila. Wala eh, talagang kaysa manood, lumalabas lang ako eh. Yun ang gawain ko talaga dati. And minsan ko lang naman din sila makita. Pero alam ko namang mga magagaling silang tao. Was there extra pressure for you being a Padilla to measure up to the success of your relatives? Hindi ko naman tinatansya eh. Wala akong tinatansya kung ano. Ako, ginagawa ko lang yung makakaya ko talaga. Kumbaga, ginagawa ko yung the best na pwede kong gawin. Yun lang. Wala naman akong tinatansya. Walang tansyahan. So you came into it as Daniel Padilla. This is me, regardless kung ano yung mga na-achieve ng pamilya ko. Siguro. Ikaw naman, Catherine, kasi you came into show business, your big break was Mara Clara. And of course, there was pressure also because, you know, the Miss Judy Ann Santos was who played your role. Was that something na pinag-isipan mo? Na-pressure ka ba noon? Of course, nandun yung pressure naman sa lahat. Pero, nung binigay yung project na yun, hindi mo na yung pag-iisipan. Parang go, ganun na yung napili ka. So, yun yung naging big break talaga, Mara Clara with Julia Montes. And nagtuloy-tuloy na ako. Sama-sama na tayo sa impyerno. Baka walang hiya mo talaga. That is a coveted role. Papa, how did you bag it? How did you prepare for it? Siguro wag mo siya masyadong isipin and ayokong lagay sa isip ko na kailangan kong tapatan yung original. Kasi classic yun, wala kang magagawa. Hindi mo yun kayang tapatan yung anything. Basta kami, nagtulungan lang siguro kami ni Julia. Instead na magpagalingan kami, nagtulungan kami para maging maganda yung outcome. And yeah, nangyari naman siya. Tinanggap ng tao, kaya yun, masaya kami. Did you guys expect yung parang immediate rise to fame ninyong dalawa? No. I mean, in your wildest dreams, inisip niyo ba yan? Of course, lahat ng tao dream naman na, sana ganyan-ganyan. Pero, for me, unexpected talaga yung mga nangyayari hanggang ngayon. So, yun. So, hindi ka pa rin makapaniwala. Ikaw, Daniel, naisip mo ba parang, panaginip lang to? O talagang, has it sunk in na, you guys have really made it? Masaya, oo. Masaya lang siguro. Pero hindi naman kailangan maging mayabang para din. Dapat lang maging masaya at maging thankful. Yun lang yung kailangan. You don't let it get to you, yung fame, the concept of fame. Sa akin, hindi talaga, ewan ko,
Wala eh, okay lang eh. Parang masaya lang ako ngayon. Hindi mo kailangan masyadong overthink yung ganun eh. Di ba? Basta okay na yan. Maging masaya ka, magpasalamat. Okay na yan. When Kath Neal returns on Balitang America. Meron bang like at first sight?